Yun na, musta. Okay. So medyo matagal-tagal bago tayo nakabili ng CCTV ulit. Especially Tapo. Kasi nag-switch ako sa Reolink. But for some reason, baka bumalik na ako sa Tapo sa ginagamit natin. Kasi, backstory or context na lang kung ano nangyari. Yung Reolink na ginagamit ko dito sa office natin, may times na gumagana siya pero mas madalas hindi. So kailangan kong tanggalin, saksakin. So saksakin to. Tanggal kabit. So in short, faulty na siya. So under warranty pa naman siya, parang although 1 year plus na naman, maganda naman is meron silang parang 2 or 3 years warranty. So ito na nga, kinontak ko na. Alam ko hindi ko tungkol kasama do, pero sinasabi ko lang kung ano nangyayari. So yun nga, alam ko hindi kasama, pero so in short, kinontak ko yung warranty ng Reolink. To make the long story short, in-offer nila ako 2 options. It's either, since nabili natin yung sa Amazon, it's either papadala natin sa US ng presyo ng pagpadala ay medyo mahal, or bibigyan tayo ng 40% discount. Sabi ko, sige, I'll take the 40% na lang. Kasi ganun din eh. Pero nung check ko yung price, putek na ganun din, nasa halos 3,000 plus na. So, dahil dyan, nag-check ako sa Shopee ng mga options natin. And wow, oh wow, eto, pumunta na tayo dito. Saktong-sakto sa tinitignan mong video. Kasi yung mga Tapo dati, wala pa siyang available na 5 GHz. Big deal ba? Hindi man naman masyado. Pero malaking factor, yung nakakababa tayo ng to. Malaking factor kasi yung speed yung connection, lalo na yung halimbawa, may nagde-deliver, 'di ba? May nag-deliver. Pagbukas mo, ang tagal mag-connect kung minsan nag-stutter or nagpi-pixel. So pag naka 5 GHz, in my experience sa Reolink, sobrang ganda ng connection. At ng mga times na yun, wala pang available yung Tapo. And then, eto na nga, nakita natin, ito yung isa sa mga goods feeling ko na available ngayon. Baka in the future maglabas sila ng ano. Although walang black, pero sabi ko, sige, I'll take it for now. So, bumili tayo nito ng Tapo. Ano ang model nito? Ay, ano nga to eh, 2 something. 2,790. Pero nakuha lang natin ng 2 something. More or less mga 500 discount. Mas mura siya sa Reolink. Tapos, maganda sa kanya, Shopee lang. Tapos dito, just in case may masira, mas madali siguro magbalik. Just in case, sana wala. Pero so far, sa mga Tapo natin, even to mga, ayun na, tignan nyo to. Pinlatang ko na nga lang yung Tapo ni Bekbek yan, no? Ayan, naninilaw na yan, pero gumagana pa rin yan. Although yun nga, medyo pangit sa kanya, bumibitaw yung connection. So, oh well. So yan, kaya tayo napunta dito sa video na to. So, check natin kung swabe ba. Unboxing natin, tapos set up rin natin pagkatapos. Ba't natin tinabi yung gunting? Ito na, unboxing na natin. Oopsie. Boom. Okay. Alright. So, wala naman masyadong kakaiba sa mga unboxing ng CCTV. Ano na yan? Given na yan. Ito, pero yeah. Okay. Nandito ba nakalagay? Ito. Ayan ang kaya tayo sa video na to. Again na yan, no? Tapo. Wait, thumbnail pala muna. Ayan. Anong model to? C260. Kasi original C200, diba? 200, 201 yung black yata, or 210 black, or 211, parang ganon. And then ngayon sa 260 na. Parang ito yung entry level yata nung mga series nila. Kasi may WS. Yung iba nasa 3,000, 4,000, 5,000. Pero sabi ko parang overkill. Meron pang yung dual cam. Pero sabi ko, feeling ko ito yung matetesting. Bang babalik loob na ba tayo sa TPN? Anyway, so ito yung sinasabi ko. Ayan, oh. Ito, nakita niyan. Wi-Fi 2.4 and 5 GHz. Kasi originally, yung mga, wait lang, 4K 8MP pa pala to. So, night vision. Okay. Well, anyway, pakita ko sa inyo yung quality pagkatapos ito. So, going back, babalik loob na ba tayo dito? Tingnan natin. Oopsie. Ito
Ito yung camera. Wala na. Tapos, iba na yung mounting niya ngayon. Okay. Wala na. Yun lang. Okay. Yun na yung lahat. So, ito tapon na. Tapon na natin yan. Iba na pala to. Type-C na. All goods. Okay. So, good yan. Type-C na siya. Ito, tanggalin na natin. Set up na natin dito, rekta, para makita nyo kung gaano kaswabe ang 5 gig. Well, kasi originally sa IoT or Internet of Things, yung mga ilaw, mga camera, yung mga devices ng mga tulad na ganito, 2.4 lang talaga ang supported nila before. Pero since again, nag-evolve yung mga bagay-bagay, meron na rin siyang 5 gig. Tapos meron na kasi naman 6 no? So, pero feeling ko matagal pa sila doon. Pero at least meron na. Okay, so wala na to. Tapon yan. So, hindi ko alam kung tatapon natin to. Titingnan muna natin ng mga ilang linggo. Pero, okay. So, meron kang kasamang ganyan. Yung base feeling ko parehas lang. So, magagamit yata natin. Sige, tabi lang natin for mga ilang few days para matesting na natin. Pero ito na, pupunta tayo sa mismong camera. Sabi mo nga, isa-set up rin natin rekta para matesting natin. Pakita nyo. At nandito yung cellphone natin. Kaya ready lang natin. Oops. Okay. If ko-compare natin sa mga, well, ito yung medyo bago-bago natin. If ko-compare natin, mas slick siya tingnan, no? Yung ilalim pala medyo iba. Yun yung ilalim yung medyo iba. Sige. Hindi parehas. Nag-lock din. Gusto ko lang malaman kasi if magla-lock to, pwede ko na lang gamitin. Hindi, mas maliit. Ito, mas maliit. If hindi man, ayaw nga ayaw, mas maliit to. Hindi, sige, okay lang. Kung hindi man, pwede ko na lang gamitin yung base, yung luma, tapos yun ang lalagay natin. So ito yun, paano ko sasabit pala? Kasi kaya siya ganito, kasi 360 na pala to. Okay. SD card. Yan 360 360 nga ba? Almost 360. Almost 360. Sige, so yan yun. Dito mo papatagusin yung kable. Okay. Clean looking shape naman siya. Sige, all goods na yan. Tapos, punta na tayo dito. Setup natin. Tanggalin na natin yan. Whoopsie. Okay. And, di ko pa sinaksak. Sira ulo. Okay, so yan. Kable natin. Boom. Sige. So, wala pang SD card. Pero ang point lang naman natin dito is kung mas swabe ba yung connection di ba? So, waiting lang natin sa mag-boot up. Ayun o, naikot na. So, green, red, ayun yung setup niya. So, feeling ko, pwede na natin i-add device. Add device tayo ngayon. Add device, indoor camera. Sinapin natin yung C260. Medyo malayo na siya. Malayo nga siya kasi bago. Dulo na siya, napapansin nyo. Ayan na, 260. Okay. So, red-green, nakalagay naman dyan. Red-green. Isa pa maganda sa ganito, kaya tayo nag-i-stick. Wait lang. Ayan, nagko-connect. Meron siyang on-VIF. Alam ko na gumawa na rin ako video noon
if hindi pa or hindi nyo pa nakikita or trip yung i-connect, parang yung sa gagawin yung may sarili yung CCTV system, OnVIF, napakalaking tulong yun. Anyway, so yan, pairing yan. Wait lang natin mag-connect sa wifi natin. Baka dito sumablay, no? Okay, so nakita. Wait lang, kasi lalabas yung password. Connect ko lang, no? Okay, so connecting. Okay, sana yung Connecting to Wi-Fi. Ayun, lakas yung niya, sound. So okay sana yung, tawag dito, yung Xiaomi, may 5 GHz na rin siya. Wi-Fi connected. Ang lakas ng sound nito. Ang issue ko lang na kasi yung Chinese yung app niya. Yun issue ko dun. Pero, okay, so next. Ay, nakita nyo naman, sobrang bilis mag-connect. Palitan lang natin yung icon. Actually, dapat ito, no? Pero hindi, mag-stick tayo sa pare-parehas. Okay. Oh, sounds good. Sobrang swabe, tulad nga ng sabi ko sa inyo. Okay. Ayun lang, medyo mas mahal siya ng onte. That additional... O sige. Wi-Fi backup. Okay, thanks. Layo nito Sala, nakikita niya. Okay. Okay, keep using. Medyo malayo yung yung hub ng Tapo hub natin, pero sige, dahil nakita niya, okay lang. Okay, so pupunta na tayo dito sa saan na? Ayan. Pupunta na tayo dito. Oopsie. Smart camera. Next. Oh. Hello. Hello there. Malinaw. Tsaka buo na yung... Hello? Ito, parang niya. Hello. Buo na yung boses, hindi na siya sabog. Ito, maririnig ba ako dito? Hindi ako naririnig. Wait lang. Test natin. Malakas. Nag-echo. Okay. So, anong bago sa kanya? Bukod sa 8MP, no? Tag. Okay. So, check natin yung mga bago sa kanya kasi galing sa C200 parang wala. Ito may firmware update. So, update natin yan. Update ko lang. Balikan ko kayo maya-maya. Okay, hello. Tayo ay kumain muna ng sapin-sapin habang nag-update. So, more or less, mga 5 minutes na download and update. Habang nag-update yun, nakain nga tayo. Nakain nga di ba? So, meron tayong mga kakaibang malupit. Wait lang. Off. Sige, off na lang natin. Parang hindi ko naman kailangan yun. Ang unang masasabi natin dito, sobrang ganda na ng mic. At usable na rin siya. Kasi, dati may mic naman, pero hindi siya, hindi siya maayos. Narinig mo, medyo parang ganun yung salita. So ngayon, medyo maayos siya. Bukod doon, kasi alam ko marami nagtatanong sa akin nito nung sa mga OnVIF na setup. Meron na siya ngayong option dito na di ko makita ngayon. Nakalikot ka. Ito, advanced settings. So, yan. May network settings na siya. Network settings meaning, ito, pwede mong iset na sa device. Kasi dati sa router ko lang siniset. So, ngayon, if alam mo naman yung setup, pwede dito. Pero mas madali sa router kasi nandun na yung setup mo lahat, yung connection mo. Pero, if ever wala kang access doon, pwede mong balitan na to. So, sobrang useful niyan. Lalo na yung sa mga manual na setup. Other than that, parang halos pare-parehas sila naman. Recording, okay lang. Tapos ito, maganda na to, nakikita niya yan, 4K, 8MP. Tapos yung before pala nito, yung mga C200, ang frame rate niya lang naglalaro ng 10 to 15. Pero ito, 25 FPS na. Unti na lang pwede mo siyang maging action cam, no? So, all goods. Ayan, may inverted pa rin siya. Tapos again, sobrang swabe ng connection niya. Ayun kita niya yan. Oh, parang na, what's up? Pwede nang pang video. What's up sa inyo mga guys? Ayun oh. Okay. So, goods. Mukhang goods tong natin. Tong tapo natin ngayon. Yes. Yes, very goods. Ay, si Bona pala to. Yes, si Bona. So, dahil dyan, ang babalik loob na tayo sa tapo.
Other than that, all goods and dudes. Again, tapos si 260. Pero sana, for now, okay pa ako sa reeling hanggang siguro masira na lang siya. Pero kung maglaba silang black, baka magano tayo, mga 260, 261, no? Or 270. Anyway, yun lang. Bye-bye na mga guys. Pabu, takpan mo ng camera. Hua!